Basa po tayo ulit. Babasa po tayo. Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 45. Tapos may panibagong title na to. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. So, si Elizabeth, kamag-anak ni Mary. Tapos, si Elizabeth, nagdadalang tao kay John the Baptist. While si Mary is nagbubuntis or nagbubuntis kay Jesus. Dinadala si Jesus. So, medyo napahaba ako sa kay JB, 3 verse lang yun, pero napahaba ako. Ganun talaga. Di maiwasan minsan. Pero dito medyo mukhang mabilis tayo dito kasi konti lang. Tapos parang si Apostle Paul kasi sa Corinthians sinisi si Apostle Paul. Actually hindi. Masyadong malalim yung pagkakasulat ng translators ng KJV. Although medyo pabor sa akin yun kasi medyo mahilig ako doon sa mga yung malalalim na pagpapaliwanag, yung poetic. Yung tipong parang eto yung surface level message pero may hidden message. Para may double meaning, triple meaning. Mahilig ako sa ganun eh. Tapos si Lord na ma-reveal ang mga revelations. lalo ako ginaganahan magbasa. Pero dito medyo self-explanatory yung mga verses. Kaya medyo no need to dig deeper. We just need to listen siguro. So not to me, to the verses that we will be reading today. So, basahin na po natin. Verse 39. Sorry, nakalimutan ko ba? Lucas Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 45. Luke chapter 1, verse 39 to 45. Verse 39. Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Judea. Verse 40. Pagdating niya sa bahay ni na Zacarias, so si Zacarias, asawa ni Elizabeth, si Elizabeth, asawa ni Zacarias. Pagdating niya sa bahay ni na Zacarias, binati niya si Elizabeth. So si Mary, sinalubong ng bati si Elizabeth. 41. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, gumalaw ang sanggol. So again, yung sanggol, si John the Baptist. So gumalaw. Nung narinig ni John the Baptist yung tinig ni Mary, kumbaga, gumalaw siya. Sa atin, sa panahon natin, sumipa yung bata sa sanggol. Ngayon, 41, basahin po muli. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At napuspos siya ng banal na espiritu. Now, 42, napasigaw siya sa tuwa. So, si Elizabeth napasigaw sa tuwa. Higit kang pinagpala sa lahat ng babae. Ito, medyo familiar to eh. Lalo kung RC ka. Higit kang pinagpala sa babaeng lahat. So, sa ibang translation, higit kang pinagpala sa lahat ng babae. Kumbaga kasi, katulad nun, sa babaeng lahat, malalim yun. Pero kung madali ang pagpapaliwanag, sa lahat ng babae. Higit kang pinagpala sa lahat ng babae at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. So wala pa sinasabi si Mary, alam na ni Elizabeth yung sasabihin niya. Kasi nga napuspos siya ng Holy Spirit. So usually, yung mga preachers, magugulat na lang kayo, may mga nasasabi sila. Madalas, yung mga teachers ng Word ni Lord, preachers ng Word ni Lord, kahit saan nangyari. Nagugulat na lang ako, may nasasabi ako, teka muna. Ngayon ko lang naisip yun. So, hindi sa akin galing yun. Kasi hindi ko naman talaga siya pinag-isipan. Tapos, kumbaga, may mga words na bigla na lang nagsisink in. Si Holy Spirit yung magaganon. Tapos bigla mo masasabi. Tapos, nasabi mo for the very first time, pero gets mo yung meaning. Nakakagulat yung mga ganong experience. Holy Spirit yun. Holy Spirit yung nag-guide doon sa mga nasasabi natin na hindi natin pinlano, hindi natin pinagandaan, hindi natin napag-aralan. Tapos bigla na lang, boom! Tapos na-share mo na. Tapos nung na-share mo na, teka muna. Sa isip mo lang
Minsan sa isip mo, pinaprocess mo, teka muna, may sense yun ah. Tapos you're hearing it from yourself for the very first time, tapos it's digging deeper, nagsisink in sa heart, tsaka sa thoughts. Totally galing sa Holy Spirit yun. Ibig sabihin nun, hindi lang yung kausap mo, o yung kinakausap mo, yung recipient ng message na nabanggit mo, pati ikaw mismo. Rumima, kung tawagin, rumima sa'yo. So verse 2, napasigaw siya sa tuwa, higit kang pinagpala sa lahat ng babae. Kita nyo, higit kang pinagpala sa lahat ng babae, pero nasa isip, higit kang pinagpala sa babaeng lahat. Kasi parang na memory na siya, naging na siya, kahit na hindi naman ako nagpa-practice nun, kaya may hirap din yung parang nire-recite mo, pupunta ka doon tapos i-recite mo. Parang yun hypnotization Alright. Anyways, let me just go back. Higit kang pinagpala sa lahat ng babae. At pinagpala rin niya ang magiging anak mo. Verse 43, isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Mind you guys, based sa text, binati pa lang siya ni Mary. So, hindi pa sinabi ni Mary, binati pa lang. Kasi magkamag-anak sila. Pwedeng, Elizabeth, kamusta? Parang ganon. Pero, yung pagbati, hindi naman yung Elizabeth, kamusta? Alam mo ba, dinalo ako ng ganito. Hindi naman nagchikahan agad. Sa base sa text, base sa sentence, binati pa lang. Pero alam na ni Elizabeth, nireveal na sa kanya ng Holy Spirit. Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. 44. Nang marinig ko ang pagbati mo, yun pinapaliwanag na ni Elizabeth, nang marinig ko ang pagbati mo, gumalaw sa tuwa ang sanggol nang marinig ko ang pagbati mo, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. 45. Mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. So, same din naman kay Elizabeth tsaka kay Zacharias. Actually, si Zacharias hindi naniwala kaya naging pipi si Zacharias. Pero eventually, babalik yung pananalita ni Zacharias. Kasi kailangan niya pangalanan yung sanggol sinabi sa kanya ni Angel Gabriel, Zacharias, alam ko matanda na kayo. Paraphrasing po ako. Tapos binibigyan ko lang ng visual imagery. Alam ko matanda na kayo. Pinadala ko dito ng Panginoon para sabihin sa'yo, magkakaanak pa kayo. Pangalanan mo siyang John. Tapos, ihahanda niya, ipiprepare niya ang daan pagdating ng Messiah. So, I'm paraphrasing. So, yun. Kita nyo, di na masyadong kailangan ng malalimang pagpapaliwanag. Feeling ko, gets naman. So, it's just describing. Ang Biblia, meron siyang mga, nahahati siya sa dalawa. Descriptive, nagdi-describe, tapos inscriptive. Tama ba? Inscriptive. Descriptive and prescriptive. So, dinidescribe what happened, and based on that description, it's also showing us kung paano sila nabuhay noon, ano yung meaning ng mga sinasabi nila noon. Tapos naman meron ding prescriptive, nagpe-prescribe what to do next. Alright, you've known this. How will you act? Sorry, may dumaan butiki or lizard. So yeah, 8 minutes. Hindi ko na siguro pahabain. Nasabi ko na rin yung mga revelation na nakita ko dito. Although parang second layer revelation siya, pointing naman dun sa actual self-explanatory message na nagkita si Mary tsaka si Elizabeth, dinalaw ni Mary si Elizabeth, nagets agad ni Elizabeth na kinausap din ng messenger ni Lord si Mary, at alam din, kumbaga, nalaman niya yun without Mary even telling her. Tapos, nalaman yun ni Elizabeth because of the Holy Spirit. So this, siguro sa akin, ang takeaway ko dito is, always listen. Sa ngayon sa panahon ngayon, always listen to what the Holy Spirit is telling. Kung para sa akin takeaway ko, para hindi ko ma-force sa inyo. Always listen to what the Holy Spirit is telling me. Even though it's hard,
Kasi minsan, hindi nagme-make sense. Kaya papasok talaga yung 2 Corinthians chapter 5 verse 7. We walk by faith and not by sight. Kasi pero yung flesh maglalaban talaga yan. There's a war against the spirit, the flesh against the spirit against the flesh. Constant war yun hanggang sa end of your last dying breath. But make it a habit, JB, to always listen to the Holy Spirit. Lalo pa, bago pa lang ako sa walk. Baby Christian pa rin po ako may tuturing kasi pa 2 years pa lang ako sa walk ko. So, ibig sabihin, there's a lot of testing of faith and guidance coming from the Lord. And I have to listen to the Holy Spirit. Hindi madali yung lakad. Lalo ngayon. Financially, destitute, you can say na destitute. Pero may mga binibigay sa akin na ideas sa Lord how to find the resources coming from Him or the provisions coming from Him. Kasi hindi lalaglag yun. Hindi lalaglag yung provisions. Magpapakita sa akin ng mga ways and I think may pinakita na sa akin pero ang hirap i-execute. Napakahirap i-execute, Lord. Kailangan kong tulong mo ron. Tapos, nag-aaral po ako ngayon Tapos, siyempre, meron namang may mga ministries, or at least hindi naman ministries, may mga, ministry, may mga services or serving God na mga activities na talaga yung puso ko, nilulure ako doon. Like yung kahapon, every Thursday yung schedule ko sa Elevate Bulsu para sa mga grade 8. So marami kaming volunteers. Actually, kailangan pa ng volunteers. Grade 7 and grade 8. So, guiding them towards Christ. Tapos, sa education din nila. So, encouraging them na kung ano yung... Kasi instead of the world is giving them a little bit of suggestion or ideas or advice, might as well God give them habang bata sila para pagdating ng araw maging respectful, maging loving, tapos knowing what's good and right in the eyes of God para at least alam nila kung nag-overstep na ba sila sa boundary ng mga kalugod-lugod sa mata ng Panginoon or hindi. Para maging aware. So, yun yung purpose nung pag-volunteer namin doon. Kasi lalo ngayon, katulad ng mga issues. Ayoko mag-dwell ngayon doon. Kaya lang, syempre dadaanan natin yung mga kabataan dahil sa pambubuli or retaliation, nag-cause ng shooting. Tapos yung pinaka-latest naman ngayon, yung joyride or movie rider na mayapa dahil sa gagagawa niya ng pagiging weak natin and we're listening to Satan. Medyo unfortunately talagang hindi natin ma-deny. Wicked and cursed yung world. So, as much as possible, nakilala namin si Lord. Pinapakilala din namin si Lord sa mga bata. Hindi para i-manipulate sila. Sa kanilang decision yun. Kaya lang makikita naman nila which is actually beneficial for them or not. Sisirain mo ba yung buhay mo? End up ka ba nakataon? Or ikikip mo ba yung grudge and hatred? Tapos ending up, mag-iisip ka na, alive ko kaya itong mga kaklase ko? Mga ganon. So, God is using vessels to guide the next generation. Kasi parang, bahalang araw, mamatay ako. Mamatay yung mga kasama kong volunteers. At least maiwanan man lang na pathways dun sa mga bata para pagka medyo umidad sila, alam nila kung sino hanapin. Kasi pagka hinanap nila si Jesus Christ, hindi mauwi sa unaliving. Hindi mauwi sa pananakit ng kapwa, sa puso, sa physically, emotionally. Kasi magiging intention ng mga kabataan pagka nakilala si Jesus Christ is, teka muna, napaka-loving naman itong Diyos na to. Pero mahirap sundan kasi napakahirap Napakahirap mahalin yung kaaway mo
Napakahirap mahalin yung nanakit sa'yo eh. Napakahirap. Pero pagka naunawaan mo, oo nga, mahirap, di ba? Parang yun yung sagot eh. O, di ba mahirap? Alam mo na, mahirap, no? At tignan mo yung ginawa ng Panginoon para sa'yo. Kung naunawaan mong mahirap patawarin yung nagkasala sa'yo, o imagine mo yung puso ng Panginoon ngayon. Kasi ikaw din, nahirap patawarin. Kaya lang si Satan ang gustong i-instill sa'yo ni Satan, gustong isipin mo ni Satan na maayos ka na. Good ka na. Ano ibig sabihin nun? What is that implying? That you are here now and they are here. Ibig sabihin, mas mataas ka sa kanila. Ano ibig sabihin nun? Kung ano inisip mo, tama. Ay, ganun ang gusto ni Satan. Pero sa totohanan lang, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo greedy. Lahat tayo selfish. Matututunan lang natin yung unselfishness pag nakilala mo yung unselfish being. A divine na yun, pero unselfish. Bakit? Kasi mahal ka niya. Kaya lang si Satan, galit sa'yo. Kaya gagawin ni Satan, lilinlangin ka ni Satan para kamuhuyan mo siya na nagmamahal sa'yo nang walang kapalit. So, yun yung gusto namin i-share sa kabataan. To be honest with you, masakit sa akin eh. Ayoko i-share. Ayoko muna i-share. Kasi, ito lang siguro, vague lang. Nakakapag-share ako, yung puso ko nandun sa kabataan, tapos nandun sa mga hindi pa nakakapakinig ng salita. Pero yung galing sa akin, hindi ko maano. Ayokong puwersahin eh. Tinry ko naman eh. Ito niya, may daladalahin pala na. Pero, inaano ko na kay Lord yan. Pinagpapasa Diyos ko na. Hindi naman ako magsisave. Hindi naman ako mag-change ng heart nun. Hindi naman ako mag-change ng heart nila. Hindi rin ako hindi rin ako magta-transform sa kanila. Si Lord bahala dun. Uncontrol, wala sa control ko yun eh. Anong kaya kong gawin? Meron lang ako sa control ko. For example, JB, kulang kami dito. Available ka? O sige, G. Para kay Lord, G. Kahit walang pera. Pero galing ni Lord eh. Nagpo-provide siya eh. Napakagaling ni Lord eh. Alam mo yung walang-wala ka na. Baong ka na sa utang. Pero, may calmness, may peacefulness, may rest pa rin. Tapos alam mo pagka may nangyaring masama, alam mo may gagawing maganda si Lord. Hindi ko alam eh. Kaya alakalain mo na pahaba ako. Patapos na tayo kanina eh. Parang shorter testimony lang. Ayan, hindi ko na ma-express. Alam mo yung uncertain ka in worldly standard, in world's point of view, uncertain ka sa mangyayari bukas. Pero, hindi sa wala akong pakialam. Actually, iniisip ko siya. Pero ano gagawin ko? Magtitiwala ako sa Diyos. Titiwala ako sa Diyos. So ngayon, ang focus ko, tapusin yung pag-aaral. Kasi, mayabang tong part na to. Napakadali sa akin maghanap ng trabaho tapos manloko ng tao. Magsinungaling. Kaya lang hindi kaya na ng puso ko na magtrabaho para sa ibang tao na sasabihin tapos ako ng pag-aaral pero hindi. Naghihintay lang ako ng timing dun sa gusto ko makausap yung pastor namin. Gusto ko makapag-share tapos makahingi ng sincere advice. Kaya lang ang hirap makinig. Kaya nakikinig lang ako kay Lord eh. Kasi ang hirap makinig sa advice pagka hindi nila alam yung bigger picture. Kasi ang hirap mong magbigay ng advice kung hindi mo nauunawaan yung pinagdadaanan ng tao. Ang hirap nun. Parang anong nangyari, nanyamba ka lang. So, mangyayari, pagka hindi tumama yung advice mo, parang magkukos pa yun ng hurt do sa... Kasi, dapat yung advice
and suggestion, nagpo-provide ng, pagkagaling kay Lord, magpo-provide siya ng peace and peace of mind and rest. Hindi siya dapat magpo-provide pa ng chaos at confusion. Feeling ko, ito galing kay Satan to. Itong feeling na to, itong thoughts na to. Galing to kay Satan. Kaya lang, ang hirap niya i-shrug off. 20 minutes. Feeling ko mag-isa ako eh. Pero alam ko galing kay Satan yun. Pinupuno niya ako ng ng doubts, ng hurts, tapos ng irritation, tapos pinupuno niya ako ng yung impatience. Alam ko galing kay Satan yun eh. At challenge lang ngayon sa akin is ang hirap niyang i-shrug off. Kasi parang nako-compound siya, nagpapatong-patong siya. Tapos may gusto mong mag-share, kaso hindi ka sigurado ko yung share mo, makikinig sa'yo. Kasi gusto mo naman talaga humingi ng advice eh. Ang problema, ang hirap humingi ng advice kung yung half lang yung papakinggan mo. Kaya, James chapter 1 verse 19 talaga napakalutong sa akin yun. At pinapractice ko yun pagdating sa mga D-group members ko. At saka sa mga, dinidisciple ko. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, quick to listen, slow to speak, slow to anger. Yung anger na yon hindi lang para sa'yo na nagsalita. Anger din yun sa kabilang party. Baka mamaya, nag-share na yung tao, tapos di ka naman nakikinig. Or pinapakinggan mo pautay-utay. Tapos hindi mo naiintindihan. Paano ka makapagbigay ng totoong advice? Kung hindi mo talaga naiintindihan yung pinagdadaanan ng isang tao. Need to listen first before you provide your advice. Problema ko yan dati. Kasi akala, ito dapat yung verse na yan. Ito yung dapat yung verse na yan. Nandidinig ko palang initial nung challenge sa pinagdadaanan ng tao. Ito yung verse na yan. Dito ka makinig. Bible thumping. We need to go to the core of the heart of the messenger. Meaning of the messenger, if someone is sharing. Kasi may message siyang sinishare. Minsan mahirap yung i-put to words. So, tinatry nung tao na ma-put niya sa words para maintindihan nitong kausap niya para tulungan. Gusto ko ng tulong. Ano bang gagawin ko dito? Kaya lang yun nga, nanyanyamba tayo. Kung magbibigay lang tayo ng advice, hindi naman natin alam pinagdadaanan talaga. Nadinig mo lang tong keyword na to, ito yung solusyon. Teka muna, baka may root cause pa yun. Baka may mas deeper pang pinaghuhugutan yun. Alamin muna yung pinaka-punot dulo. So, pagkatapos na siyang magpaliwanag, tapos na siyang mag-share, sige, ito yung mga nuggets ko sa sinabi mo, baka meron akong na missed. Reiterate mo na lang. So, initially, ito yung pagkakaintindi ko. Tama ba ako sa pagkakaintindi ko? So, stillman mo. Hindi mo i-strawman. Ang strawmanning, ibig sabihin, mali yung pagkakaunawa mo o misinterpret mo yung interpretation niya. So, ibig sabihin, nagbibigay ka ng sarili mong salita doon sa mga sinabi niya, pero hindi naman yon. Strawman yon. Yung stillman na unawaan mo talaga at binabalik mo sa kanya, okay, correct me if I'm wrong. Tama ba yung pagkakagets ko? Ito ba yung pinaliwanag mo? So, i-rephrase mo lang. So, pagka na-gets mo yun, stillmanning ang tawag doon. Ang strawman is talagang misinterpretation or misrepresentation ng sinabi ng tao. So, paano ka makapagbibigay ng sound advice, biblical advice, if you didn't get what he's trying to say or what she's trying to say? So, papasok talaga James chapter 1 verse 19. Listen. That's the reason why we have 2 ears, 1 mouth. So, kaya ba't ko naman na-share yun? Talagang napakatagal ko nang gustong kausapin yung pastor namin. Yung unang pag-uusap namin, hindi ko sinisisi yung pastor namin. Yung unang pinapag-uusap namin, full of chaos and confusion. Dahil authority, biblically, you need to obey the authority. Ngayon, lalong nag-create ng chaos. Nung sinunod ko,
Lalo nag-create ng chaos. Hindi naman ibig sabihin na mali yung pastor namin nun. Pwedeng ibig sabihin nun, makaintindi ko. So ngayon, naghahanap talaga ako mentor. Parang ano na to prying na to I mean, ano na to Hindi siya rant. Yung parang ngayon kay Chester Bennington. Sa mga kinakanta ni Chester Bennington, may hidden message. Linkin Park, vocalist, unalive himself. Linkin Park tsaka Paramore, nung hindi pa ako saved ni Lord, nung hindi ko pa kilala si Lord, Linkin Park, Paramore, drawn ako sa mga kanta nila. Minsan di ko naintindihan yung lyrics, pero yung sounds. Minsan naman yung lyrics, tagus puso. Parang sobrang relate na relate ako. Later did I know, ang daming pinagdadaanan ng Chester. Si Hayley Williams ng Paramore, medyo vocal. Alam ng mga tao dumadaan sa depression. Si Chester, medyo parang naging fasad na malakas. Kasi band lead vocalist ng Linkin Park. Pero makikita po, pagka ina-analyze mo yung lyrics na mga kanta niya, it's like crying out loud for help. Yung ganun, yung parang ganun. Parang nasa ganung stage ako na no one's listening. Ikaw lang, Lord, nakikinig. Kaso, sino yung pinapadala mo? Or maybe I'm the one who's not listening. Kita niyo yung dilemma. So, nakausap ko nga yung D-group leader ko last July 10 to 12. Actually, July 12. Nung pauwi na kami galing retreat. Sabi ko, alam mo bro, gusto kong makakausap si pastor. Gusto kong humingi ng advice. Kasi may mga pinagdadaanan ako, hindi ko ma-share. Alam mo yun? Alam mo yung feeling na may pinagdadaanan ka. Alam mong nililito ka ni Satan. Kaso wala kang mapag-sharean. Kasi ayaw mo silang maabala. Ayaw mo silang madamay sa pinagdadaanan mo. Kaya lang, si Lord, bibiyakin yung puso mo kasi pride and ego yun Kita mo, kinukorek ako ni Lord. JB, pride and ego mo, nagmamanifest na naman. You need help, but you're not seeking for help. Sika sa akin ng seek ng help. Ito na nga, tinuturuan na nga kita, paano mag-seek ng help. Kaya, gagamit ako ng tao para sa'yo. So, baba mo yung pride and ego mo, JB. Sige, gawin natin yan. Baba ko yung pride and ego ko ulit. Akala ko, nababa ko na Hindi niya napansin. Wala lang akong makausap Kaya kinakausap ko kayo. Hindi, joke lang. Ano yung half-truth yun Half-truth yun. Hirap Hirap pumanap ng tao. Si Lord, napakadaling hanapin ni Lord. Lapit ka lang. Makikita mo na agad si Lord. Hindi ka naman tatalikuran. Mahirap lang humanap ng tao magbibigay sa'yo ng oras. Mahirap lang. Yung tipong makikinig, tapos pagka napakinggan niya lahat, makikita niya yung bigger picture. So, parang mangyayari, lalabas siya doon sa Kasi mahirap pagka nasa inside the box ka. So, kailangan mo lumabas outside the box para makita mo kung ano yung nasa loob ng box. Kasi pagka sa loob ka ng box, kung ano lang yung nasa loob ng box, yun lang din nakikita mo. Or kung ano lang what's in front of you, that's the only thing that you're seeing. Or that's the only thing that you understand. But if you put yourself out of the box, ito na yung papasok yung listener ka, a good listening attitude, kailangan ko din to But if you put yourself out of the box, you will be able to see what's inside the box. And you will be able to identify, and you will be able to explain what's inside it. So, kung kausap mo may blind spot, ma-share mo parang tingin ko ito yung blind spot, based on what you've said Tapos ka naman magsalita, okay, here's what I've got. Correct ba ako din sa rephrase ko na sinabi mo? Okay, nagets ko. Okay. So, tingin ko, kung we're going to go biblically sound suggestion and advice, or kung paano gagawin ni Lord dito, feeling ko gito. So, doon makakapagbigay ka ng sound advice. Ako, 29 minutes na. I have to let you go. God bless you guys. Keep safe.
I'll be seeing you soon. Bye for now. Sensya na kung medyo na-confuse ko kaya, pero kita tayo soon.